isang pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Pakilingon nga po muna yung katabi ninyo. Pakisabi, pinagpalang hapon sa'yo. Ayan, welcome ko po ang buhay ng bawat isa na ngayon lang po nakarating, first time lang po makarating sa lugar na to. You are all welcome po sa lugar na ito, and remember po na dinala po kayo hindi po ng kahit na sino pa man, kundi dinala po kayo ng plano at pag-ibig ng Diyos sa lugar na to. Amen? Amen. Kaya po pakilingon ulit, pasabi welcome. At tayong lahat po ay inaanyayahan ko na tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Sige po, hayaan natin ang ating palakpak ay umabot sa trono ng ating Diyos upang siya ay pasalamatan, upang siya ay dakilain. Come on, people of the Lord. Let's clap our hands to our Lord. We give you praise, Jesus. We give you praise. We give you praise, Jesus. Ang bawat isa po ay naanyayahan kong pumikit. We thank you, Father God. We welcome you in this place. Nagpapasalamat kami, O Lord God, sa panibagong araw na binigay mo sa buhay ng iyong mga anak sa lugar na ito. You are the God that brings us in this place, O Lord God. At kilala mo ang bawat tao, ang bawat anak mo na dinala mo sa lugar na ito. At ang bawat pangangailangan ng inyo pong mga anak at kalagayan, at kayo pong higit na nakakaalam. Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, we declare, O Lord God, your heart to come, O Lord God, sa buhay ng bawat isa na narito. Malaya ka, Lord, na kumilos sa aming buhay. Malaya ka, Lord, na magpakilala sa aming buhay. Malaya ka, O Lord God, na sumulusyon sa bawat problema at suliranin ng iyong mga anak sa lugar na ito. Malaya ka, O Lord God, na gumawa sa aming buhay at sa aming pamilya, at hayaan mo po, O Lord God, ng bawat isa, Panginoon, ay lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na pinuno mo at pinaglagyan mo, Lord, nilagyan mo, Lord God, ng mga bagay na galing sa iyo, O Lord God. Salamat, Lord, we give you all the glory and we thank you, O Lord God, for the victory and salvation na binibigay mo at ibibigay sa araw na ito. Salamat po sa inyo po lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang bawat matagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord and let's worship the Lord our God today. Praise God. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sige po, kulang po ang ating palakpak. Hallelujah! We praise you, Lord. Come on. Come on. We praise you, Lord. Nagtagumpay ka, Lord, sa aming mga buhay at patuloy ka magtatagumpay, Lord. Kaya sa oras na to, Lord, hayaan mo na sambahin ka namin, O Diyos. Hallelujah. Oh, yes. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahampi. Ang awit ko iyong hingin o langit. Langit ang aking nadarama. Yes! Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
joy right now. Yes! Receive your strength right now as we praise the Lord. Langit! Yes! Thank you, Lord, for the strength, for the joy right now as we praise you. Ako'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. For you are here. Sa oras na to, patuloy po nating sambahin ang ating Diyos sapagkat kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Maaari ko bang anyayahan ng lahat na itaas ang kanilang mga kamay sa harapan ng ating Panginoon? As we worship the Lord, as we lift His name on high, oh Lord, worship you, Lord. We worship you, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan ng pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin, laging laan
awesome. He is worthy. Oh, Panginoon. Come on. Panginoon, dakila ka naman sa dalangin. Kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Diyos. Kahit kailan sa buhay natin, tapat ang ating Diyos. Kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Diyos. Oh Lord, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, minsan pa kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa lagi mong ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. For the last time, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila ka sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Salamat dakilang Diyos sa mga oras pong ito. Dalangin namin patuloy ng pag-ibig mo ang siyang aming maranasan, na siyang pinakapundasyon, O Lord God, ng aming pananampalataya ay ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo na ito, Lord, ang nagpabago ng aming buhay. Ang pag-ibig mo ang nagpatransform po sa aming dakilang Diyos. Kaya dalangin po namin sa oras na ito, muli mong yakapin ang bawat isa ng iyong pagmamahal. Ipadama mo sa amin na hindi kami nag-iisa, na may nagmamahal sa aming Diyos, na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagpapagaling sa amin kung kami may sakit at karamdaman. May Diyos kaming nagmamahal sa aming lumulutas aming mga problema, na nagbibigay ng kapahingahan sa lahat ng nagugulumihanan, sa lahat ng mga napapagal. Sa iyong salita, ika'y nangako, lumapit ang mga napapagal at nabibigatan sa kanilang pasanin at iyong pagpapahingahin. Kaya dakilang Diyos, sa oras na ito, once again, let your love be upon us. Fill us with your love. Fill us with your joy. We declare your joy be upon us. Let the culture of heaven be upon us. Let your kingdom come and let your will be done. Lahat ng kabigatan na iyong pawiin at palitan ito ng kagalakan sa araw na ito, dakilang Ama. Purihin ka at sambahin, luwalhatin noon, ngayon at magpakailan paman. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen
Glory to Jesus! Tayong lahat po ay makakaupo na sa mga oras pong ito. Wow! Praise God! Amen! Hallelujah! Let the kingdom of heaven ay bumaba sa lupa. Tulad ng kanyang instruction sa ating manalangin tayo sa Diyos na ang langit ay bumaba sa lupa. Alam niyo po sa langit puno ng love. Pakisabi sa iyong katabi, puno ng love. Ang hate, ang pagkamuhi, dito lang po yan sa mundo. Ang galit, puot, hinanakit, nagmula yan dito sa mundo. Pero ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. At nung pag-ibig na ito ng Diyos, ito yung gusto niyang iparana sa lahat ng mga taong naninirahan dito sa mundong ito. Sa bawat bansa pong nakatayo sa buong mundo. Ang pag-ibig ng Panginoon ay gusto niyang maranasan ng lahat ng tao. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang magpapabago ng buhay mo. Amen? Okay, tatanungin ko po kayo. Bago mo ibigay ang buhay mo sa asawa mo ngayon, bago mo sagutin ang naging kasintahan mo na ngayon, nagsimula muna yan sa salitang pagpaparamdam ng pag-ibig. Amen? Taas ang kamay ng may mga asawa na. Taas nga po ang kamay. Ayan. At ang mga may mga kasintahan dito, taas ang kamay. Uy, konti na lang bang natitira ditong may kasintahan? Halos lahat ay may asawa na. Tingnan niyo po dumako tayo sa yung pinaka nagsimula ang lahat. Bago pa magkaroon ng samahan o pagsasamang mag-asawa o magkasintahan ngayon, nagsimula muna yan sa mga ganitong usapin. Tignan niyo po ito. Na-experience niyo na ba magkaroon ng love letter? Dear love, una sa lahat at hindi sa huli. Sumulat ako dahil may ballpen at papel ako. Alam mong crush kita. Hindi yung crush sa eroplano, kundi crush sa puso. Matindi to. Oo, okay? Hindi puso ng saging, kundi puso ng tao. Kaligayahan mo, kaligayahan ko. Kalungkutan mo, kalungkutan ko. Ano ako, baliw, nasasama sa'yo? Kamatayan mo, solohin mo. Parang pangit yata niya. Kung gusto mo konsulatan, eto address ko, Bulag Street, di makita, Hanapin City. Nagmamahal na ang bigas sa palengke. So, pangit yan. Love letter na yan Sino sa inyo nakaranas? Pansinin niyo po Ulitin ko. Natawa ako dito Okay na lang dito na Nung nabasa ko to, biglang nawala parang nawala yung Bakit ko po ipinapakita ito? Katulad pa po nito. Bakit ko pinapakita ito? Next. Importante ba yung I love you? Para sa akin kasi, mas importante ka. Paano ko masasabing yung word na I love you kung wala ka? Hello? Kayong mga kababaihan dito, bago ninyo sagutin ang asawa ninyo o kasintahan nyo ngayon, posibleng hindi kayo dumaan dito. And our topic today is the power of love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. Imposibleng walang pundasyon ng pag-ibig bago kayo ikasal ng minamahal mo ngayon. Bago ang naging asawa mo, pumanaw man na yung asawa mo o kasama mo pa ngayon o maging man ang kasintahan mo ngayon, nakaranas ka ng mga ganyang salita sa mister mo. Hello? May kausap mo pa ako dito. Makikita ninyong puso mamaya ng Panginoon sa mensahe. Next po, the power of love. Lalabas din yan. Ano po kapatid? Lalabas yan. Ayan na. Lumabas nga, medyo malabo pero lumabas pa rin. Minsan, kailangan mong tanggapin na may taong kaya kang pakiligin. Pero hindi ka kayang mahalin. At yung naging asawa mo ngayon at naging partner mo ngayon, o minsan may manliligaw ka na ngayon, pero hindi ka kayang mahalin, minahal mo yan, kaya nga naging kayo
Maaaring yung iba napakilig ka lang, pero iba yung may nagmahal talaga sa'yo. At makikita natin mamaya, sino ba talaga ang nagmamahal sa'yo ng lubos. Amen? Next, tignan niyo po ito. Alam niyo, nung ako po ay nagsisimula pa lamang magpakilig sa aking asawa ngayon, na dati kong ex-girlfriend, ngayon kasi ay asawa ko na siya, dumaan siya dito. Dumaan siya dito. Kapag ako'y bumibili sa tindahan ng candy, pinipili ko yung may mga I love you, I miss you, please, yung mga ganyan, yung please say yes, ibig sabihin kung sino manliligaw dito, yan, no? Ang gandang ibigay yan, no? Amen, kung nililigawan ka ng babae, ano? Ay, ng lalaki, amen, ano? I am yours, I need you. Huwag mo na yung kiss me. Ano? Sa kasal dapat yan, take care. Ato kapatid, kapag may nanunuyo sa'yo, may manliligaw ka at gumagawa nito, balikan mo kapatid ang nakaraan. Ang pundasyon ng Kristyanismo sa buong mundo. Balikan natin ang pundasyon bago tayo naging lingkod at bago tayo naglilingkod sa Diyos ngayon. Nagparamdam muna siya ng pag-ibig sa atin. Amen? Bago mo sinagot at bago ako sagutin ng misis ko, nung panahon na yon, dumaan siya sa aking panliligaw. Dumaan siya sa aking pagpapakilig. Kinilig naman siya. Tama? Yes. At minahal niya ako. Gumagamit pa ako ng mga pick-up lines sa kanya nung panahon na yon. Sinasabihan ko siya, alam mo may kulang sa iyo. Kulang talaga yung pangalan mo eh, sinasabi ko sa kanya. Sabi niya, anong kulang? Kumpleto naman pangalan ko. May kulang dyan eh. Sabi ko, apelido ko kulang dyan. Sinasabihan ko siya ng ganyan. Nangyari. Yun na nga yung apelido niya ngayon. Ano? Yun, hanggang sa nabighani na siya. Unti-unti na siyang nai-in-love sa akin. Tapos sasabihan, tapos may mga words pa po ng mga ganyan. Unti-unting mga salita, talagang matagal, ano? Pero lalabas din yan. Lalabas din talaga po yan. Ayan. Huwag mo nang itanong kung anong gusto ko. Baka madulas pa ako at ikaw ang masabi ko. Yung mga ganyan mga salita, ginawa ko yan sa asawa ko. Kapatid, ito, bakit ko po pinapakita ito? Bilang introduction natin. Bilang introduction. Christianity is not a religion, it's about relationship. Hanggat hindi mo ma-appreciate, hindi mo siya lubos na maintindihan yung patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi ka magiging tunay na Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano ay ang naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi to relihiyon na pumasok ka sa church at magpapamember ka sa church. Ipinanganak ka, tingnan niya po nakinig ang may pandinig. Ipinanganak ka, hindi mo pa nga alam yung salitang pag-ibig, may relihiyon ka na. Sapagkat sa birth certificate mo, niligyan ka na ng relihiyon. Pero hindi mo pa nga naiintindihan ang salitang pagmamahal nung ikay baby pa. Amen? At nung habang lumalaki ka bilang isang baby, tumatanda ka ng tumatanda, dun mo na unti-unting mararamdaman na may nagmamahal sa iyong ina at ama. Amen? At kapatid, hanggang sa habang lumalaki ang isang bata, lumalaki siya hanggang sa nagkakaroon siya na ng pag-ibig na sa kanyang buong pamilya. Pero hindi ibig sabihin lumalaki ang batang nagmamahal na siya sa kanyang pamilya ay nagmamahal na siya sa Diyos. Dahil kinakailangan niya pa munang maranasan ang pag-ibig ng Diyos at maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, it's not about religion. Kinakailangan mong maintindihan habang nabubuhay ka sa mga oras na ito, may nagmamahal sa iyong Diyos. In fact, marami na siyang mga panliligaw sa iyo na sinabi. Pero bago yan, bago ako magsimula at simulan ko na ang aking pangangaral sa mga oras na ito, dito po sa 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. 1 John chapter 4 verse 19. We love
because He first loved us. Bago ka munang magmahal, may nagparamdam muna ng pag-ibig sa'yo. Amen? Hello? Bago ka muna nagmahal, meron munang nagparamdam ng pag-ibig sa'yo. Ako po yung nagpipray na nanalangin, sabi ko, Lord, anong mensahe? Ako po yung nasa kwarto. Pinaintindi ng Panginoon sa akin ay pinaunawa, balikan mo ang nakaraan. Paano ka na-win? Paano ka naligtas? Paano naligtas ang aking mga anak? Bago pa sila naglilingkod ngayon, bago pa ang mga pagpapala. Naramdaman muna natin na may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Tatanungin ko kayo, mga may karelasyon na. Ibibigay mo ba ang buhay mo nung araw ng kasal nang hindi ka siguradong hindi ka mahal ng asawa mo? Hello? Araw ng kasal. Hindi mo ibibigay ang sarili mo. Hindi mo pakakasalan ang isang lalaking hindi mo minahal. At karamihan ng mga babae, syempre sila yung sinusuyo, sila talaga yung nililigawan. Na-in love muna itong mga babaeng ito sa mga lalaking nagmahal sa kanila at nagpakita ng pagmamahal. Hello? Amen? Then bago sila magdesisyon, makipag-isa sa kanilang asawa. At doon papasok ang relationship. At doon tatagal ang relationship because of love. So meaning to say, nagkaroon ng pamilya because of love. At itong love na ito, gustong sirain ng dyablo. Gustong sirain ng dyablo. Gagawa siya ng mga pamamaraan para sirain ang pagmamahal mo sa asawa mo. Pag-ibig mo sa anak mo. Pag-ibig ng isang anak sa kanyang magulang. Ang gusto niya mag-away-away, ang magpapamamilya. Kasi ang hatred, ang galit, ang hinanakit at puot, sumisira yan ng relationship. Ngunit si Jesus, ang Diyos, ang nagbubuo ng relationship because of love. Kaya sa mga oras na ito, at nakita mo ang sarili mong nakaupo ka dyan, puno ka ng galit sa tatay mo. Puno ka ng galit sa nanay mo. Puno ka ng galit sa tita mo. Puno ka ng galit sa tito mo. Puno ka ng galit sa pinsan mo. Puno ka ng galit sa kapitbahay mo. O kamag-anak. O sino pa man. O ex mo. This is the time upang magpatawad sa mga taong ito. Dahil ang totoong makakasira ng buhay mo, hindi yung mga taong nakasakit sa'yo. Ang totoong makakasira ng buhay mo ay yung hinanakit mo. Hindi yung taong nakasakit sa'yo. Kundi yung tao, yung hinanakit sa puso mo. Gusto ni Lord, tanggalin na sa puso mo yan. At sabihin sa'yo ni Lord na mahal ka niya, iniibig ka niya, ayaw ka niya na lumaki sa mundo, tumatanda ka na puno ka ng hinanakit at galit dahil hindi mo mai-enjoy ang pamilya mo. Hindi mo mai-enjoy ang relationship. Hindi mo mai-enjoy ang buhay sa mundo nang may bitbit kang hinanakit sa puso mo. Kaya magpatawad ka na, kapatid. Bukod sa pagpapatawad mo sa tao, patawarin mo sarili mo rin. Patawarin mo sarili mo. Minsan, tinotorture ng mga tao ang kanilang sarili. Ikaw kasi, pak! Ikaw kasi, pak! Amen. Ang bio-bio mo, pak! Tinotorture nila yung sarili nila. Sinasaktan nila yung sarili nila. Dahil sa mga mistakes o pagkakamali nilang nagawa sa pamilya nila. Kapatid, forget the former things. Kalimutan mo na ang pagkakamaling nagawa mo sa pamilya mo. Mag-move on ka na, pinatawad ka na ng Diyos. Kung humingi ka na ng tawad sa Diyos ng lubos, pinatawad ka na niya. At kung hihingi ka pa ng tawad sa Diyos, patatawarin ka pa rin niya. Huwag mong sasaktan ang sarili mo dahil lang sa problemang pinagdadaanan mo ngayon. Dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Kung sino ka man na nakakarinig ng mga mensahe na ito, mahalin mo ang sarili mo dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo.
na ayaw niyang mapahamak ang buhay mo. Maaaring sinasaktan mo ang sarili mo dahil sa past mo, dahil sa nakaraan mo. May nakasakit sa'yo or may nagawa ka sa tao na nasaktan mo at may ano ka sa sarili mo. Nagigilty ka. But today, sa day of salvation, araw ng pagliligtas ng Panginoon, mangyayari siya, nangyayari siya dahil sa pag-ibig niya. Sino sa inyo ritong mahilig sa aso? Maaaring iilan. Lagi ko itong ine-illustrate. Nakakita na kayo na may asong gala. Ang tapang-tapang. Dadaan ka lang, isasakmaling ka na. Pero may nakita ako sa YouTube. Kahit hindi niya kakilala yung mga asong ito. Yung mga asong na sobrang tapang, no? Yung talagang nananakmal, na nangangagat. Lalapitan pa lamang po nung taong ito, gagano na po yun. Yung kalmado lang siya. Patuloy pa rin siya lumalapat. Yung aso, palayo na galit. Nanlalaway-laway, may rabies. Siguro. Pero yung aso pa, yung itong dog lover na ito, nalapit pa rin siya. Hanggang sa magugulat ka na lamang, napapaamo itong mga asong gusto ng manakmal, na para bang puno ng galit sa puso, para laging gustong manakmal ng tao. Magugulat ka, mamaya-maya umaamo na. Itong napakatapang, nananakmal, nanunugat, at marami na sigurong nakagat. Pero may isang dog lover na pumunta sa kanya at biglang siyang umamo, bigla siyang bumait. Bakit ang bait ng aso mo sa'yo? Pero sa iba hindi. Kasi naramdaman niya, yung aso mo, naramdaman niya ang pag-ibig. Kung ang aso ay nakakaramdam ng pag-ibig, how much more ang tao? Ang aso ay nagiging maamo sa kanyang amo, nakakaramdam ng pag-ibig dahil sa kanyang amo. Pag ang asong ito ay hindi niya kakilala halos yung ibang mga tao, halos siya ay nagkakaroon ng ibang pag-uugali. Amen po ba? Ano pong ibig ko po sabihin sa inyo? Ang pag-ibig ng Panginoon na nagpapaamo sa buhay natin. Pakisabi sa iyo katabi, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya do not underestimate the love of God in your life. Do not underestimate sapagkat yan ang magpapaamo ng buhay mo. Yan ang magpapabago ng buhay mo. Walang nagpabago sa buhay ko. Hindi ako kayang baguhin ng lola ko, born again lola ko. Born again lolo ko. Bata pa lamang po ako, born again na sila. Tito ko, born again. Tita ko, born again. Lahat sila yung mga Kristiyano. Pero hindi nila ako na-transform. May mga girlfriend ako noon. Hindi rin nila ako na-transform. Hindi ako nabago. Ng tao. Maraming nangangaral sa akin ng Word of God sa kalsada. Hindi rin nila ako nabago. May Diyos na kung saan na kahit ganyan ka, may Diyos na makapangyarihan na kaya kang paamuhin at kaya kang baguhin sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya yung dating ako na puno ng hinanakit at gustong pumatay ng tao. Gusto kong balikan ng mga taong nakasakit sa akin at gusto ko silang patayin nung panahon na yun. Bata pa lamang po ko, na-experience ko na mga torture. Na-torture na ako ng pulis. Naglalakad ako, bigla akong marami akong experience patungkol sa mga hindi magandang karanasan sa buhay na maglilid sa iyo sa galit at puot at hinanakit. Na parang hirap magpatawad. Galit ako sa lahat. Pero because of God's love, may Diyos na lumapit at napaamo ang isang dating rakista na katulad ko. Because of the love of God. Tatanungin ko din kayo,
Kayong mga matatagal ng Kristiyano, nabago ka dahil sa pag-ibig ng Diyos. Balikan mong nakaraan mo. Bakit ka nabago? Di ba puno ka ng galit noon? Wala ka ng pag-asa sa buhay mo noon. Pero bakit ka na-win ni Lord? Sabi nga doon sa tanong ng Panginoon, bakit ka na-win? Tatanungin ko kayo, bakit ka na-win? Anong nagpa-win sa'yo? Bakit ka ngayon naglilingkod? Bakit ka naging Kristiyano? Balikan mo. Because of God's love. At itong pag-ibig na ito ang kailangan ng lahat ng tao. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang magpapabago sa buhay nila. Kaya kayong mga magulang, mahirap talagang baguhin ang inyong mga anak malibang maranasan nila at ma-encounter nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dinadala sila sa Diyos. Kailangan ng mga tao ay dalhin sa Diyos. Sapagkat ako, may tao sa paligid ko, walang nakapagbabago ng buhay ko. Kahit isang tao, hindi nila nabago ang buhay ko. Ang Diyos lang nakapagbabago. Sabi ng lola ko, hindi na kita kaya. Sabi niya, ipinaubaya na kita sa Diyos. Bahala ka na, o Diyos, sa apo ko. Yan ang pinaka-the best sa may mga pamilya dito. May sakit kayo may mga anak kayo, sakit sa ulo. Pinaka-the best, ma-encounter nila ang pag-ibig ng Diyos. Nabago ba ako ng sermon? Tatanungin ko kayo, nabago ba kayo ng sermon ng magulang ninyo? hindi ako nabago ng sermon. Bagos minsan yung sermon magpapalayo pa sa puso mo, sa magulang mo. Lalayo ka pa niyan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ang magpapalapit at nagpapalapit. Amen? Kaya sa mga tao sa mundong ito, ang pag-ibig ang kinakailangan. Sapagkat the greatest of this, faith, hope, and love, and the greatest of this is love. At yung dalawang utos ng Panginoong Jesucristo, ano po yun? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second is love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, may patungkol pa rin sa pag-ibig. May patungkol pa rin sa pagmamahal. Kaya sa mga oras na ito, alam niyo po, ito po yung rated PG para sa mag-asawa lamang. Dumating sa punto, tinatry naming magbuo ng anak ni Mrs. Nakailang piti na po kami. Nagkakaroon kami ng, alam nyo na yun, yung loving, yung, hirap na sabihin, intimacy sa isa't isa. But the purpose ng aming intimacy, sapagkat gusto namin bumuo ng baby. Hanggang sa dumarating yung panahon na pag hindi kami nakakabuo, nakaka-depress, sobrang lungkot ang mararanasan mo. So yung relationship namin naapektuhan na sapagkat hindi na patungkol sa salitang love, kundi patungkol na sa mayroon kaming gustong makuha, which is magkaroon ng baby. Pero yung love namin sa isa't isa, wala na doon. Yung intimacy na dahil mahal mo, love so much, love you. Wala na. Kinorek kami ni Lord. Ang pinaka-the best pa rin. Kung bakit kasama mo ngayon asawa mo kahit matanda na kayo. Because of love, hindi dahil sa responsibilidad mo, buhay ng pamilya mo. Dahil nagsimula pa rin sa pag-ibig, mga kapatid. Maraming nasisira ang pamilya dahil nawawala na ang pag-ibig. Nandun yung provision. Nandun yung pagpo-provide sa mga bagay ng material. Kakainin, inumin, kotse, bahay. Pero pag nawala ang pag-ibig, unti-unti nang mawawala yung pinaka-purpose, bakit ba kayo pinagsama? At bakit ba kayo nabuo? Ang Kristyanismo ay ganun din. Bakit ba nagkaroon ng Kristyanismo sa buong mundo? Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito. Ito maganda po. Genesis chapter 22. Naalala niyo po nakaraan Sunday, yung about revelation patungkol kay Abraham. So Genesis chapter 22, verse 1. Tingnan niyo po ito.
Genesis chapter 22 verse 1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. The next verse. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Whom you love. And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Natapik kanina ni Pastor Rudy, natapik nakaraang Sunday. Nakinig ang may pandinig, maganda po ito. Si Abraham, sinubok ang kanyang pag-ibig. Sabi, ialay mo ang kaisa-isa mong anak. Bagamat mayroon talaga siyang anak pa. Amen? Pero yung whom you love, yung pinaka-love niya, si Isaac, and go to the region of Moriah upang isacrifice. At sinabi ni Isaac, merong kahoy, merong apoy, nasaan ang handog. Kasi alam ng kanyang anak na si Isaac, na kapag may burnt offering, ibig sabihin, ito'y patungkol sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao, kapatawaran ng kasalanan sa kanilang buhay. May burnt offering. Hinanap niya yung lamb, yung iahandog. At sabi ni Abraham, God will provide. Makinig po ang may pandinig. Then, si Abraham, inalay nga po itong si Isaac na kanyang iniibig. Bilang isang magulang, hindi madaling ialay mo ang iyong anak. Tapos, papatayin niya po yung kanyang anak na si Isaac. Then, pinigil po siya. Amen? Pinigilan siya ng anghel sapagkat sinubok lang ang pag-ibig ni Abraham kung talagang susunod si Abraham sa utos ng Diyos. Pinigil. At nung nasubok na si Abraham na kaya niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, ang nangyari, then yung pangako'y dumating. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Ang lahi mo ay katulad sa magiging buhangin sa dami ng magiging lahi mo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Dumating yung pabor ng Panginoon sa buhay ni Abraham. At ito po, alam niyo po ba, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa Old Testament sa Abraham, to test the love of Abraham, inalay niya si Isaac. In the New Testament, pinatunayan ng amang nasa langit ang pag-ibig niya sa lahat ng buong sangkatauhan. Inalay niya ang kaisa-isang anak. Sa Old Testament, si Abraham ang gumawa ng mag-alay siya ng kanyang anak. Amen? At si Abraham naging father, naging ama ng maraming nasyon. At sa New Testament, hindi na si Abraham ang mga propetang nag-alay ng anak. Mismo, ang ama nating nasa langit na si Yahweh. May kausap po ba ako dito? Siya na ang nag-alay. Inalay niyang kaisa-isang anak. Ginawa ni Abraham. Ginawa ng ama. Ngunit sa ama, itinuloy niya na ialay ang kanyang anak, si Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Sa Old Testament, upang i-prove ni Abraham, mahal kita, O Diyos, susundin kita. Sa New Testament, mahal ko ang mga tao. Iaalay ko ang mugto kong anak dahil sa pag-ibig ko sa mga tao. Ayaw ko silang mapunta ng impyerno. Ayaw ko silang mapahamak. Anak, iniaalay kita sa mundo. Ibigay mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng mga tao sa mundong ito. Ganyang kakamahal ng Diyos. Pagkos sinabi sa John chapter 8 verse 56, alam niyo po bang nakita na po ni Abraham si Jesus Christ? Old Testament pa lamang nakita niya na si Jesus. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. Nakita na ni Abraham si Jesus sa Old Testament pa lamang. Pastor, paano mo nasabi yan? Sige, sabi ng Panginoong Hesukristo, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad.
nakita ni Abraham. Ano po sinabi sa 57? You are not yet 50 years old. The Jews said to him, and you have seen Abraham. Nakita mo na si Abraham? Nakinig ang may pandinig. Naalala ninyo nung sinabi ni Abraham na God will provide? Nung iaalay niya bigla si Isaac, biglang pinalitan ng Panginoon ng ram? Alam niyo ba yung picture ng ram ay picture ng Panginoong Jesucristo? Ang picture ng ram ay ang picture ng Panginoong Jesucristo. Na instead na si Isaac ang iaalay, yung ram ang naiaalay. Instead na tayo dapat ang patayin, ialay. Tayo dapat yung pahirapan, sunugin, upang ihandog. Pero meron nang nag-sacrifice, meron nang nag-provide para mapatawad ang iyong mga kasalanan. Ang Diyos ang nag-provide. Kaya sinabi ni Jesus, nakita na siya ni Abraham. Sapagkat nakita ni Abraham yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa New Testament na may lamb. At si Jesus Christ ang lamb, ang alay sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So meaning to say, kahit gaano man karami ang nagawa mong kasalanan mula sa iyong pagkabata hanggang sa pagtanda, may pag-asa upang ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Sapagkat meron nang nagsakripisyo, nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka sa kapahamakan sa apoy ng impyernong paparating sa lahat ng tao. The good news, mahal ka ng Diyos, kaya buhay ka pa hanggang ngayon, ayaw kanyang mapahamak. Mayroon nang nag-alay. May nag-sacrifice na. Instead na, di ba kapag minsan sa mga nagsasacrifice sila ng buhay, ginagawa pa nilang pahirapan ka na ng sarili. Amen? Pero alam niyo mo, hindi na po dapat may magpahirap pa sa kanilang sarili. Sapagkat mayroon na nga, ang Diyos Ama na ang nag-provide, ang kanyang bugtong na anak. Amen? Pinako sa krus si Jesus. Pinako. Pinahiya sa maraming tao. Binata ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng pagpapahirap sa Kanya. Iligtas ka lang niya. Maligtas ka lang. Maranasan mo lang ang langit sa lupa. At maranasan mo yung kaligtasan ng gustong ibigay niya sa lahat ng tao na mabuhay sa mundo. Kaya nga itong araw na ito, sabi ko nga kanina habang ako nagpe-pray, Lord, itong araw na ito, nilikha mo ako for such a time as this. To preach your gospel, to preach your love, to share your love to your people. Like this. Kaya sa mga oras na ito, kung parang sa tingin mo'y siga ka sa sarili mo, parang puno ka ng galit at ninanakit. Kapatid, gusto kong yakapin ni Lord. Gusto kang yakapin ng Panginoon. Mahal ka niya. Iniibig ka niya. Huwag mong saktan ang sarili mo. May nagmamahal sa iyo. Hindi ka failure. Hindi ka mistake. Mahalaga ka sa Diyos. Sa tingin mo parang wala ka ng halaga. Mahirap ka lang, or kung hindi ka mahirap, may pinagdaanan kang hindi maganda. Alam niyo yung love letter ni Lord sa buhay ko. Kanina may mga love letter tayong mga binanggit. Sa 1 Peter chapter 1 verse 17. 1 Peter chapter 1 verse 17. Ito po, walang itinatangi ang Diyos. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here. 1 Peter chapter 1 verse 17. Kung sa Tagalog at mayroon kang Tagalog, kukunin ko yung word, walang itinatangi ang Diyos. Wala siyang itinatangi. So meaning to say, yung love letter ni Lord sa akin na yon, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob harapin ang pagpapastor ko at pagiging lingkod ko. Kasi may butas po yung tenga ko, mga kapatid.
Amen? Pero sinabi niya, wala akong tinatangi. Tumitingin ako sa puso ng tao. So meaning to say, lahat ng mga aso sa tingin ninyo ay para bang, nangangagat. I-check mo munang background niyan. Bago maging ganyan yan, may pinagdaanan yan. Kalupitan sa mga tao. Bago maging yung tao na puno ng galit, mga kapitbahay, lumabas ka dyan na puno sila ng galit, ang tatapang at puno ng galit. Bago sila maging ganon, may pinagdaanan niyang mga yan. Amen? Sugatan ng kanilang kaluluwa. Sugatan ng mga puso niyan. Kailangan nila ng pag-ibig ng Diyos upang sila'y umamo, bumait. Hindi sila naging ganon ng ganon na lamang at lumitaw ng ganon sa mundo. Sila'y may pinagdaanang hindi maganda. Maaari sa kanilang pamilya, sa kanilang karir, o sa kanilang buhay, o sino pa man tao, maaaring sila'y sinaktan, kaya sila'y lumalayo sa tao at may galit sa mga tao sapagkat hindi magandang kanilang pinagdaanan sa mga tao sa mundong ito. Kaya gusto nila lang na laging parang mang-away ng mang-away. But because of the love of God, ang pag-ibig ang kailangan ng mga taong ito. At patuloy nang pinaparemind ni Lord sa buhay mo, pag-ibig pa rin, kapatid. Gusto mong may mabagong buhay? Gusto mong may mawin na tao? Bilang mga soul winner? Love of God. Right now, sa mga oras na ito, tignan niyo po ito, picture na ito. Yung itong alibughang anak, lumayo, hinintay ng mahabang panahon, nagbalik loob ang alibughang anak. Yung yakap ng isang, wala picture? Okay. Yung yakap ng isang, kung wala yung yakap, praise God. May picture sana kayong papakita, isang picture na kung saan yakap ng isang ama sa kanyang anak. Na kahit lumayo ang isang anak, nagwaldas ng kayamanan ng magulang, bumalik pa rin siya sa piling ng kanyang ama, sapagkat naranasan niya ang hirap ng pagkawalay sa piling ng kanyang ama. Maaring ang iba dito ay tumalikod, nag-backslide, hindi na nagsisimba, hindi na nag-church, hindi na naglilingkod na dati kang lingkod. At nakita mo sarili mo ngayon, naghihirap na, nakita mo sarili mo ngayon, parang ang lungkot-lungkot mo na. Dati kang naglilingkod sa Diyos. Ngunit na wala ang paglilingkod mo sa Panginoon. Hinihintay niya yung pagbabalik sa Panginoon. Huwag kang mahiyang bumalik sa Diyos. Hindi naman sa church ka magbabalik sa Diyos. Kay Jesus. Kaya buong puso, buong tapang, hinarap ng alibughang anak ang kahihiyan. Pwede siyang husgahan ng kanyang mga kaibigan o mga tao na tumalikod sa kanyang paglilingkod sa kanyang ama. Pero hinarap niya pa rin ang kahihiyan. Nagbalik loob siya. At ano ang response ng isang Panginoon, ng isang ama? Kundi niyakap ang kanyang anak na nagbabalik. Hindi ka itatakwil ng Diyos, kapatid. Sa lahat ng lumalapit, nagbabalik loob, yakap ang mararanasan mo. Hindi judgment. Yakap. As long as na willing ka, Lord, pabalik loob ako sa iyo, hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo. Hahanapin mo pa rin ang pag-ibig ng Ama, ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay pumikit. Ang awiting kanina na ating inawit ay patuloy na ating awitin. At ang pag-ibig na ito ang siyang bumalot sa puso natin. Pwede bang pumikit ang bawat isa? Damhin natin sa puso natin ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Tawagin po natin, Sister Sandra, yung kanina, yung win-worship natin kanina. Come on. Ito po sa harapan. Close your eyes. Close your eyes. The presence of God. Minsan pangawitin natin ang awiting ito.
Mula sa umpisa ng verse na ito hanggang sa chorus, hanggang sa touch tayo ng Panginoon ng pag-ibig ng Diyos. Once again, kapatid. Close your eyes. Ikaw lang ang tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may basta't ikaw ang kasama. Ikaw lang ang Sambahin, paligid man ang magdinig, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Feel the presence of God. Feel the hug of God. Feel the embrace of God in your life. Kahit kailan, Jesus loves you so much. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin Go back to the love of God. laan. Go back to the love of God. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Lagi mong alalahaning may nagmamahal sa iyong Diyos. Hallelujah. Yes. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Feel the love of God. Feel the embrace of God in your life. Hallelujah. Pour out your love, my Father. Panginoon. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang Pour out your love. pinipilit ang puso mo. Minsan mo bang iparamdam Panginoon, ang iyong pagmamahal na nagpawin sa aming buhay? sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang.
akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Bago pa nating awitin muli ang awiting ito, kahit kailan hindi nagkulang ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Kamusta ka ngayon? Muli mong alalahanin bakit ka at paano ka nawin at paano ka naligtas at iniligtas ng Panginoon. Patuloy mong alalahanin because of the love of God in your life. At ang pag-ibig na ito ang siyang kailangan ng mga tao upang maramdaman din nila ang pagliligtas ng Diyos. Sa mga narito na umaten, maaaring may pagsubok ka, may mga problema kang pinagdadaanan sa buhay mo. Maaaring may mga katanungan ka sa buhay mo. Ang ilan sa inyo maaaring depressed, stress, sinasaktan ng sarili, gustong patayin ng sarili. Gusto lang mawala sa mundong ito. Gusto mo nang magpakamatay. Gusto mo nang maglaho sa sobrang dami ng bigat sa buhay mo. Kapatid, mahalaga ka. May nagpapahalaga sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Kung sa tingin mo kulang ang pag-ibig ng tao sa'yo, may Diyos na magpupuno ng kakulangan sa puso mo. Ito ay si Jesus na nagmamahal sa'yo. Binigay niya ang kanyang buhay sa cross, tiniis ang pako at pangungutya at koronang tinik, tiniis ang kasamaan ng tao para lamang iligtas ka, upang maranasan mo at maramdaman mo ang pag-ibig niya. Maaari ba sa oras na ito, lalo sa mga bagong mga dumating sa mga oras na ito, mahal ka ni Jesus? Maaaring nagsisimba ka noon, active ka sa church, pero nawala na yung init ng iyong pag-ibig sa Diyos. Naging obligasyon na lamang, responsibilidad na lamang ang nangyari. But go back to your first love. Bumalik ka sa una mong pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Yung nagmamahal ka ng lubos sa Kanya at nararamdaman mo din ang pag-ibig niya sa iyo. Ganoon ang nais ni Lord. Parang sa mag-asawa, pag-ibig pa rin ang dahilan kung bakit tayo nagsasama. It's because of love. Kaya sa oras na ito, sa sino mang nais tumanggap muli sa pagmamahal ng Panginoon, maaari niyo ba akong sabayan sa mga oras na ito? Lahat ng nandito, especially sa mga ngayon lamang nakadalos sa lugar na ito, upang matanggap mo ang pag-asa sa buhay mo, sabihin mong panalangin ito at kaligtasan sa buhay mo. Panginoong Jesus, inaamin ko po, ako po isang makasalanan. Maraming problema sa buhay. Tulungan niyo po ako. Ayaw kong bumitaw. Ayaw kong give up. Palakasin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto ko po maging matatag, maging matibay. Nais kong maligtas. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang puso kong ito. Tinatanggap kita muli sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sabihin mo nitong panalangin itong, Panginoong Jesus, pinapatawad ko po ang mga tao nakasakit sa akin. Mga tao nagkasala sa akin. Nire-release ko ang sarili ko. Pinapalaya ko ang sarili ko sa hinanakit, sa galit at poot. Pag-ibig mo ang maramdaman ko sa oras na ito. Panginoon, sumaakin ang pag-ibig mo. Amen. Tayong lahat ay umawit pang minsan. Biyaya mo sa once again
walang hanggan. This the day of celebration. Jesus loves us all. Hallelujah! Kahit kailan, di ka nagkulang. Hallelujah! Yes! Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Once again, Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo Kahit tayo'y makasalanan, inibig tayo ng Diyos. Pinatawad, pinalaya. Hallelujah! Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Once again. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y Salamat, Lord. inibig mo kahit ako ay ganito. Salamat sa pag-ibig mo. Walang katapusan. Salamat sa pag-alay ng iyong buhay sa krus. Mahal mo. Salamat, Panginoon Jesus. Ang puso Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, dakila Salamat, Panginoon. sa dalangin ko. Nililigtas mo ang aming sambahayan. Inibig mo Nililigtas mo ang aming pamilya. ay narito. Pangako mo'y totoo. Walang katapusan. Kami sumampalataya sa iyo. Buong sambahayan namin ay maliligtas. Walang binibig Salamat lang puso mo. sa kaligtasan ibinibigay mo. Panginoon, dakila ka Tapat. sa dalangin ko. Hallelujah. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Salamat sa iyong pagliligtas, Panginoon. Walang katapusan. Patuloy ka pang magligtas. Nang magligtas. Walang binibig Spread your love. ang puso Use mo. us to spread your love. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako Hallelujah. Ama. Totoong pangako ng Panginoon, sumampalataya ka sa Diyos. Ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. At wala nang hihigit pa rito. Magalak ka at magdiwang, hindi dahil nakapagpalayas ka ng demonyo at nakapagpagaling ng may sakit, kundi dahil nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. The greatest miracle of all miracles is salvation. Thank you, Lord, sa kaligtasan na ipinagkakaloob mo sa amin. At patuloy na ang kaligtasan ito ay lalaganap sa pamagitan ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo'y sumamin. Patuloy ng pag-ibig mo'y sumamin. Purihin ka at dakilain noon ngayon at magpakailanpaman. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! Woo! Praise God! Salamat sa Diyos! Amen!